So yun, what's up mga par? Panibagong video na naman ang ating ire-reaction. Ito'y kay Multifox TV. Ang title ng kanyang video ay Multo sa Studio, Sinakal ang lalaking nakunan ng camera. So, i-play na natin to para matapos na. Studio Apartment. Ang paranormal investigator na si Tomo at Hiro mula sa Japanese YouTube channel na Umagatoki Film ay kinontak ng isa sa mga viewers nila na si Takuchi dahil sa mga kababalaghang nararanasan nito sa kanyang studio type apartment somewhere in Japan. Di umano ay kinuha ni Takuchi Nakaano? Nawitira rin pala siya ng 4. studio type apartment somewhere in Japan. Di umano ay kinuha ni Takuchi ang apartment dahil sa murang upa nito, pero hindi niya alam na isa palang malagim na pangyayari ang naganap sa apartment. Di umano ay nagpakamatay ang unang nangupahan rito. Dahil sa mura lamang ito ay agad itong pinataos ni Takuchi, pero sa paglipas ng mga araw ay nagumpisang makarinig ng mga yapak. Siyempre dapat bago ka kabagay, kung mura din naman, wala kang magagawa. Huwag mo na lang alamin yung history. Diba? Kung ano lang ulit siya. Para hindi ka rin matakot. Pero, mas maganda pa rin alam yung history ng bahay. Para makahanap ka rin ng mas comfortable yung apartment. Boses at ang nakapangingilabot pa ay bangungot kung saan nakikita nito ang nakakatakot at nakapangingilabot na mukhang tumatawa sa harapan niya. Dahil sa mga sinabi ni Takuchi ay nag-set up ng 2 static camera si Tomo at Hiro upang i-monitor ang loob ng studio type apartment ni Takuchi. Buwan ang lumipas nang i-review nila ang footage at dito magugulat sila sa na-record ng camera. Ano siya? Binabangungot na. Makikita sa video si Takuchi na tila ba nakakaranas ng matinding bangungot. Tila ba sinasakal nito ng kusang liig bago tuluyang nagising sa pagkakatulog na takot habang nililingon ang paligid niya. Pero nakita mo ba? Isang translucent figure ang nasa pintuan habang binabangungot si Takuchi na tila ba nakatingin pa sa kanya habang nahihirapan. Nang magising na nga si Takuchi ay biglang naglaho ang aparisyon. Pero kasabay nito ay nakuna naman sa ikalawang kamera ang mas nakapangingilabot na imahe. Well, pagmasdan mong maigi upang mapansin mo. Isang distorted figure ng lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng camera lens. Naniniwalang Umagatoki na maaaring ito Saan? Hindi ko napansin. Napansin ko ano ba? ang namatay na naunang nangupahan sa apartment. Pero ikaw, Kamulti, ito nga kaya talaga ito? O ibang nilalang na? Ikaw na ang humusga.
Ang mga Turkish paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang haunted forest na di umano ay pinamumugaran ng iba't ibang espiritu at mga nilalang. Ayon sa mga lokal ay maraming demonic ritual ang isinasagawa rito. Kaya upang malaman kung totoo nga ba talagang may mga multo at nilalang sa lugar ay nagpunta ang dalawa upang imbestigahan ang mga creepy sightings na nauugnay rito. Pardon ben aklım 32'ya gitti. Evet. Maruti. Maruti kabilesi. Şöyle olsun duymadım ben de. Abi demek ki Habang nilalakad nila ang madilim na kakauyan ay ramdam nila ang negative energy sa paligid. Maruti. Maruti. Evet. Maruti. Bu Arabis mi bu? Maruti. Nakakarinig sila ng mga strange sounds at nararamdaman nilang tila ba may nakatitig sa kanila. Davet yapabiliriz. Değil mi? Ne abi? Kuş sesi mi geliyor? Böyle mi var? Abi dur bak. Set sesine bak. Çıt yok bak. Sa pagkakataong ito ay may makukuha na sila ang talagang kakaiba. Allahu Ekber. Ulan Arap Ano to? May mata oh. Ito. sırmada şimdi. Abi. Kung ano, kumikindat. Of. Şuna bir şey al. Abi az yaklaşalım. Isang itim na nilalang ang nakatitig sa kanila na may umiilaw na mga mata. Geleceğim. Mezopotamya'yı biliyor musun? Bilir abi bilmez mi ya? Bir de şeyi soruştum abi. Oo abi. Sa kasamang palad ay short clip lamang ito at wala tayong ideya sa mga sumunod pang nangyari. So ano sa tingin mo, Kamulti? Ito kaya ang mga nagsasagawa ng ritual sa lugar o may iba kang espekulasyon? Maruti kabilesinin başı mısın? Allahu Ekber. Hikmet abi. Mysterious hand. Isang gabi ang babaeng ito ay nakaranas ng kakaiba at kakatuwang bagay. Habang binabantayan nito ang aso ng kaibigan ay hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Pero around 5:30 AM ay nagising siya sa pagkakatulog dahil sa mga boses na naririnig nito. Dito ay nakalitik niya siya ng mga paggalaw sa back bedroom. Kaya naman kinuha niya agad ang phone upang may record ang mga pangyayari. Panoorin mo maigi. Lagi kasing sa ibang bansa, gusto nyo laging kakonti lang yung bukas yung ilaw. Mga nakakakilabot na growling noises na nagbumula sa bedroom pero wala namang tao o anuman sa paligid. Di umano ay lumipat din siya sa tirahan ng boyfriend nito at sa lugar na ito, namatay ang tito na kinakasama niya. Nakakaranas din siya ng kababalaghan sa bahay na ito. Mga shadowy figure, paggalaw ng mga gamit ng kusa at disembodied voices. Sa episode na ito ay muling nagtatatahol ang binabantayan nitong aso sa hallway nang walang makitang dahilan. Kinikita ng aso talaga, no? Nang magkalakas siya ng loob, agad niya itong pinuntahan at dito ay magugulat siya sa matutuklasan niya. Okay, y'all, check this out. I was going about to cook and I found this hand, or whatever you call this, on my icebox. Now look at my left hand compared to this thing right here. Look at that. Oo nga, no? Tingnan mo.
Parang ano siya, di mo alam kung paanong aso eh. Oh, diba? It's not me. I don't have any kids. Just a dog, as you can see right here. Just a dog, and that's surely not his. So what the hell is this? And it's got one, two, three, four. 4 fingers. And look how small. What the hell is that? So ano sa palagay mo ang mga bakat ng kamay na nakalagay sa glass window? May ideya ka ba, Kamulti? Pero kung aso, masyado namang layo-layo yun, no? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Number 4. Si Mandy ay nakatira sa isang secluded area kasama ang dalawa nitong anak. Sa hindi nito may paliwanag ay nakakarinig siya ng unexplained sound and voices sa bakuran nito. Dito ay naglagay siya ng mga trail camera sa palibot ng bakuran niya upang makita kung ano ang mga nangyayari sa labas. Isang gabi bago mag 10 PM may detect ang camera. Nag-send agad ito ng alert kay Mandy at ito na nga ang nakunan ng trail camera niya. Parang ano, di parang siyang zombie na ano. Parang zombie ba? Yung ano niya. Walang makikita sa camera pero naririnig naman ang isang nakapangingilabot na boses. Isang gabi ay wala sila sa bahay nang muli ay makareceive na naman siya ng kakaibang detection mula sa camera. Di ba? Parang ano, parang asong hinihingil pero ang bilis. Kumakatok pa siya. Maririnig ang mga kaluskos sa pintuan at ang mga salitang, "Let me in" o "Papasukin mo ako." Naging mas nakakakilabot ang pangyayari ng sa mismo. Grabe, nakakatakot naman yun. Halimo siya no? Sigurado ako yung mga ganong creature talaga siya. Hindi siya basta tao kasi yung boses niya parang si ano, yung sa Lord of the Rings, si My Precious. No? Ganun yung boses niya eh. Tapos parang ganun din siya. Siguro ganun lang siya kaliit. Kwarto ng anak nitong lalaki, maririnig ang boses. I gotta change it. It's all wet. Maybe I have to. How wet? I'm sorry, but you didn't try to convey it. Some of the things. Yes, I know. I'm not listening. Think about it. I
I know. Well, you tried giving you the bubbles. You wouldn't take the bubbles. Now you have nothing for bubbles. No bubbles for one now. No bubbles for you now. I'm not giving you bubbles now. Oh, I'm just getting another bottle. Hindi niya naririnig yun. They're coming straight in. Trust me, I've got. Nang papalis Ang creepy naman nun. So kung ano yan, kung hindi niya narinig yun, tapos nandito yung camera. Malapit lang dapat dito. Kung ito yung bintana. Tapos hindi niya narinig ba nung nanay niya? na nga siya sa loob ng silid ay maririnig ang mga salitang I see you, you're mine now, o nakikita kita at akin ka na ngayon. Tila ba gustong kunin ng entity o anumang nilalang ang anak nito. Isang gabi ay muli, ito na naman na nakunan ng kamera na nakatitig sa kwarto niya mula sa bintana. Ayun na yun, oh. Yun, oh. Ito, parang talagang inaano niya. Sisilip niya. Makikita ang unti-unting nagbubukas ang bintana at kung pagmamasdang maigi ay isang nakakatakot na maputlang mukha ang sumisilip mula sa labas ng bintana nila kung saan natutulog ang anak nitong lalaki. Di umano ay nasa second floor pa ito ng bahay kaya talagang mahihirapan ang taong umakyat rito. Ayun yung kamay, oh. Floor pa ito ng bahay kaya talagang mahihirapan Ito, kamay niya yun, eh. ng taong umakyat rito. Nakatutok din ang kamera sa palibot kaya madaling makukunan kung ano o sino ang nasa bubungan. Parang ano siya, parang ganito, parang tatlong kamay lang siya. Tatlong daliri pala. Dito ay labis na nangamba si Mandy sa kaligtasan ng anak dahil hindi niya sigurado sa kung ano o sino ba talaga ang nakikita niya. Makalipas pa ang ilang mga gabi ay may nakapture na naman ng camera sa labas. Tila ba someone or something na naman ang makikita sa itaas na bubong ng bahay. Dito ay talagang nangamba na nga si Mandy. Pero kahit natakot ay pinili pa rin itong magpasya at tumawag na nga ng pulis para imbestigahan. Ayun, oh. Paano siya naka-akit dyan, eh. Halos wala na makataping puno yan. Ang palibot ng property nito. Ito ang bilis na responde ng mga ng mga polis dun. Mahigit na 9 minutong naghanap ang mga pulis sa loob ng bahay ni Mandy at hindi na Hindi, dapat sa ito labas. naghanap pa sa labas. Dito Ay,
Na gano'n rin pala sa Makikita labas. rin ang unti-unting pag-alis sa mga pulis. Labis na nainis si Mandy dahil hindi man lang hinanap ng mga pulis ang nilalang sa labas ng bahay nito na tila ba ayaw maniwala sa kanya. Dito na nga nagpasya si Mandy ng walang puwang na humingi pa ng tulong sa mga pulis. Kaya labis talaga siya nangangamba sa kung ano o sino ang nilalang na tila pa gustong kunin ang anak nito. Magpahanggang ngayon nananatili na lamang itong misteryo. Pero ikaw, Kamunti, ano sa palagay mo ang nilalang na makikitang gumagambala sa kanila? Pero ano, no, napakatalino ng mga ganyan nila lang na hindi sila mismo nakikita ng mata. Kasi si TV nakikita, pero mismo mata ng tao hindi sila nagbabakita, no. Kasi hindi nila alam yung mga ganun, mga camera-camera eh. Pero matalino yung ano na to, creature na to. Uy, meron pa palang 5. Buksan ko lang yung ilaw. Okay, play na natin. He's back again. Si Diego ay sikat at popular sa TikTok dahil sa mga nakakakilabot na video nito na nagpapakita ng batang gumagambala sa kanya. Lagi niya itong nakukunan pero sa tuwing lalapitan niya ay bigla itong naglalaho. Dahil sa mga footage na ito ay milyon-milyon ang mga viewers nito sa TikTok at may kanya-kanya ring opinyon sa mga nangyayari at kung ano nga ba talaga ito. Pero magpahanggang ngayon ay misteryo pa rin ang batang tila ba pinaglalaruan siya. Ngayon ay muli mo na namang matutunghayan ang isa na namang encounter ni Diego na magbibigay ka ba sa'yo. Watch closely. Están golpeando el mueble. You know, may kumakatok. Oh. Oh, tikita niyo yun. Ito, yung mata boy. Mata ng bata. Yung bata mismo. Están golpeando el mueble. Yan, dyan dito. O yun, no? Yeah? O, paano siya magkakasya doon? Diba? Pero, ba't kaya may bilog doon? Diba? Pwede rin ditanggal yun. Isang mata ang makikitang nakasilip kay Diego mula sa butas. Pero ang napagtataka ay nasa likod ito ng TV. Pero, ay mata niya ko naman. Parang normal yung mata niya, no? Hindi naman ganun stand na nasa gilid ng pader. Kaya naman napaka-imposibleng may magkasyang bata sa likod nito. So sino at paano ito nagkasya sa likod? Makalipas pa ang ilang araw at gabi. O, yun, no? Pati yung cabinet niya rito. Sarado. Ay muli na naman siyang dinalaw ng batang tila ba tuwang-tuwa sa pakikipaglaro nito sa kanya. Hay un niño golpeando la puerta. Eh, ito. Kumakatok. Muli na namang nagpakita ang Oh, creepy nun. Totoy balahibo. Posibleng ito posibleng makatakbo kasi mismo harap ng gate. Pagbukas yung ganun. Nawala. batang gumagambala sa kanya sa labas ng pintuan. Ayan o. Diba?
Ay, oh, nandiyan pa yung bata eh. Kaya pagbukas niya ng ano, posibleng makatakbo ng ano, ng Naglakas ng vehicle. loob si Jegong buksan ito pero bigla na lang itong nawala na parang bula. Grabe. So sino kaya o ano ang batang ito na gumagambala sa kanya mga kamulti? May ideya ka ba? Totoo nga ba talaga ito? O sadyang magaling na pagkakagawa lamang ito ni Jego? Ang creepy, no? Magpagayon pa man ay nasa iyo pa rin ang uling pasya kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. By the way, thank you so much. So, yun. Hanggang dito lang tayo, mga par. Sana nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood.